oh God. Thank you, Lord, for everything, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let us open our Bible in the book of 1 Samuel, chapter 15, verse 22. Have you found it, mga kapatid? Pakibasa. And Samuel said, I am the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat offerings. At sinabi ni Samuel, basahin ko sa Tagalog, at sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Amen? Amen. Before you may be seated, tell to your neighbor, obey. Obey, 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 Amen. So, ang title ng aking mensahe sa hapong ito, mga kapatid, obedience is better than sacrifice. So, sino ang nakakakilala kay Haring Saul? Who is King Saul? Amen? King Saul is from the tribe of Benjamin and he's the first king of Israel. Alam niyo ba yon? Amen. Chosen by God and anointed by the prophet Samuel. Sino nakakilala kay Samuel? Wala rin. Si Samuel ay isang propeta, mga kapatid. Hallelujah. At siya ay anak ni walang nakakalam. Assignment niya. Okay. Saul was chosen because the people demanded a king to be like other nations. Okay? So, ang successor ni King Saul, mga kapatid, ay si wala rin nakakaalam. Ibig sabihin, walang nagbabasa ng Old Testament, mga kapatid. Amen? So mamaya ay anuhin natin yan. So dito sa titignan muna natin, mga kapatid, ang verse 1 ng 1 Samuel 15 verse 1, kung bakit nasabi ni Samuel na to obey is better than sacrifice, mga kapatid. So dito, ang command ng Panginoon, mga kapatid, ay basahin natin ang verse 1 to 3. Samuel tells Saul that God has remembered the Amalekites' opposition to Israel when they came out of Egypt. So, he instructed Saul to completely destroy the Amalekites and all of their possession. So, sinong gustong tumayo at magbasa, mga kapatid? 1 Samuel 15:1-3. Samuel also said unto Saul, the Lord sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel. Now therefore hearken thou unto the voice of the word of the Lord. Okay, hearken thou unto the voice of the word of the Lord. Ano yung number verse 2? Thus saith the Lord of hosts, I remember that which Amalek did to Israel, how he laid wait to him. For him. How to lay wait for him in the way when he came up from Egypt. Now Go. go and smite Amalek and utterly destroy all. Okay. Utterly destroy all. Sinabi niya all. That they have, and spare them not, but slay both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass. So sinabi niya, ang instruction, mga kapatid, is completely destroy or utterly destroy all, mga kapatid. Amen? So yun ang command ng Panginoon kay Samuel para iparating kay Saul, mga kapatid. Amen? Sinabi niya, lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik at huwag manghinayang
Sinabi niya sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno, mga kapatid. Kung bakit sinabi ng Panginoon, bakit yung mga Amalekites? Ano ba ang kasalanan ng mga Amalekites, mga kapatid? Dahil nung tumakas, nung lumabas na ang mga Israelitas sa Egypt, mga kapatid, ang mga Amalekites, mga kapatid, ay inambush nila yung mga Israelites, mga kapatid. At sino yung una nilang inambush, mga kapatid? Hindi sa harapan. Dahil sa harapan, nandun yung mga matitipunong sundalo, nandun yung mga matatapang na sundalo, mga kapatid. At syempre, kapag ikaw ay naglalakbay, pinapauna mo yung mga malalakas. Hindi ba? Yung mga nahulihan, yung mga matatanda na, senior citizen, mga kapatid, yung mga mahihina, yung mga uugod-ugod ng paglakad, maglakad. Di ba ganyan tayo, mga kapatid, pag yung may ano tayo, di ba, nahuhuli kasi protektado, nandun sa harapan, kasi iniisip lang natin, ang harapan nasa harapan, ang mga kaaway nasa harapan. Ang ginawa ng mga Amalekites, mga kapatid, inambos sila magmula sa likuran, dahil alam nila, nandun yung mga weakness, nandun yung mga weak, mga kapatid. Kaya kung ako sa inyo, pag mayroong doon ka na lang sa harapan o sa gitna. Di mo lang yung kalaban pala, inaabangan ka sa likuran. Hindi ba, mga kapatid? Kahit minsan, mga kapatid, sa loob ng church, magpapahalad yung mga nasa harapan, mga kapatid. Dahil pag nasa likod ka, naririnig mo yung lahat yung mga bulong-bulungan. Amen. So inambush sila from behind, mga kapatid. In spite of fighting the main Israelite army, they especially targeted the weak, the elderly, the women and children who were lagging at the back of the group, mga kapatid, pag may prosesyon. Doon tayo sa likuran dahil nandun ang mga mahihina. Mahihina ang paglakad, lalo na yung mga senior citizen, mas gustong nakaupo sa likuran. Amen? Amen. Lahat ng senior dyan, kung meron man, magsabing amen. Okay, that is the command. Ang sinabi niya, destroy all. Wag yung panghinayangan. Hindi ba, mga kapatid? And number 2, the disobedience. Sa verse 4 to 9, sino ang malakas ng boses at tatayo at magbabasa, mga kapatid? Okay. 4 to 9. And Saul gathered the people together and numbered them in Teliah, 200,000 footmen and 10,000 men of Judah. And Saul came to a city of Amalek and laid wait in the valley. And Saul said unto the Kenites, Go, depart, get you down from among the Amalekites, lest I destroy you with them, for ye showed kindness to all the children of Israel when they came out of Egypt. So the Kenites departed from among the Amalekites. And Saul smote the Amalekites from Havilah until thou comest to Shur, that is over against Egypt. And he took Agag, the king of the Amalekites, alive, and utterly destroyed all the people with the edge of the sword. But Saul and the people spared Agag, and the best of the sheep, and of the oxen, and of the fatlings, and the lambs, and all that was good, and would not utterly destroy them, but everything that was vile and refused, that they destroyed utterly. Okay. So ano yung command? Destroy all. Pero mababasa natin sa verse 8, ano yung kanilang in-spare, mga kapatid? Yung king, si Agag, and utterly destroyed all the people. But Saul, sinabi doon sa verse 9, so yung disobedience ay napaka malinaw, mga kapatid, na hindi nila dinestroy lahat. They spare. Sometimes ganyan tayo. Ay, ito na lang ibibigay ko kasi medyo luma na. Hindi na kailangan. Ito. Kahit sa offering, tinatago mo yung malutong-lutong pa. Ang ino-offering mo yung mga lukot-lukot na. Hindi ba? Minsan nag-iipon ka. Sa halip na dukutin mo, may ipon ka naman, nangungutang ka ba? Nanghihinayang tayo doon sa malutong, mga kapatid. Sino yung may mga malulutong ngayon sa
nagagalit, mga kapatid. Nangihinayang ka. Wala ka na kang pamamasahe. Ayaw mo pang dukutin. Amen. Naghahanap ka pa ng bariya minsan, mga kapatid. Kayong malulutong yan. At anong dahilan? Bakit kayo kinikip, mga kapatid? Tapos mangungutang kayo ng pamasahe. Mag-isip-isip na kayo, mga kapatid. So, ang command, mga kapatid, ay destroy or completely destroy. Pero anong sinabi sa verse 9, mga kapatid? He spared Agag, the king, and the best of the sheep and the oxen, mga kapatid. So, this ang pinakamabuti. Dahil iniisip niya, sayang naman to kung papatayin. Pwede pang isacrifice. Wala siyang blemish, di ba? Tsaka si Hari, di ba? Siguro iniisip pa niya, si Hari mayaman ito. Remember, nung si Paul noon, mga kapatid, bago siya hinirang na Hari, humble siya, mga kapatid. At dahil nangangailangan ng Israel ng Hari, katulad niya kay Samuel, na i-anoint niya as king. Pero kung minsan, kapag nasa ministry na tayo, akala mo, ano ka na, nakakalimutan mo na magpakumbaba. Hindi nakakalimutan mo ng lumuhod. Antayin mo maging senior ka, luluhod ka talaga. Hihina na yung tuhod mo, mga kapatid. Amen? So that is the disobedience, mga kapatid. And then in verse 10 to 11, the divine regret. Ano yung divine regret, mga kapatid? Sinong gustong tumayo at magbasa ng malakas? Sister Rose, tumayo ka? Then came the word of the Lord unto Samuel, saying, Sabi, nang magkagayoy, dumating ang salita ng Panginoon kay Samuel na sinasabi, ikinalulungkot ko na inilagay na hari si Saul sapagkat siya'y tumalikod na hindi sumunod sa akin. Ni-regret ng Panginoon na siya itinalagang hari sapagkat tumalikod si Saul at hindi sumunod sa utos ng Diyos at hindi tinupad ang aking mga utos. At si Samuel ay nagalit at siya'y dumaing sa Panginoon buong ngayon ang sinisi. Hindi na, mga kapatid. Sabi mo ngayon, pinalulungkot ko. Talagang nagsisisi talaga ako na i-recommend ko siya. Hindi ba, mga kapatid? Kaya kung minsan kung ni-recommend ka, gawin mo na yung dapat. Kailangan sumunod ka na lang, mga kapatid. Kasi yung pairalin natin yung ating pride, mga kapatid. So ang Panginoon, nag-regret siya. Nalungkot ang Panginoon na kung bakit, mga kapatid. Remember, mga kapatid, Israelite, ang nation ng Panginoon. Kaya hanggang bakit ang tagal-tagal na Panginoon, bakit kailangan pa magiganti sa mga Amalekites? Kaya tandaan natin, mga kapatid, kung mayroong isang tao o may mga grupo ng taong nanakit sa'yo, ang Panginoon, sabi nga, galing talaga ng Panginoon. Talaga naman magaling ang Panginoon, mga. Sabi nga ng isang pastor, pinag-pray mo, bakit ka naman ha? Yes. Di ba? Magpasalamat ka, God is good. He answered my prayer. Nagtaka ako, bakit tinugod? Hindi na pinag-pray mo. Yeah. Amen. Pinag-pray natin, mga kapatid. Kaya kung yung matagal mo nang pinapanalangin, mga kapatid, ngayon mo palang nakikita yung kasagutan, huwag ka nang mamangha. Amen. Magpasalamat ka sa Panginoon dahil kahit naghintay ka ng matagal, tinugon niya yung panalangin mo. Amen. Pero kung minsan pinapanalangin mo yung kagalit mo, tinugon ng Panginoon. Matagal ng panahon, nakapagpatawad ka na, nagkabati na kayo. Tapos, kasi minsan yung panalangin natin, inaantay ng Panginoon yung right timing din. God has a perfect timing, mga kapatid. Kaya kung may pinapanalangin ka ngayon, huwag kang manghinawa sa panalangin, magpatuloy ka sa panalangin. Amen? Siguro inisip mo, bakit kailangan pang mag-guarantee? Siguro inisip ni Saul, mga kapatid, tagal ng panahon na yun. Sayang naman, nalipulin mo lahat. Hindi ba, mga kapatid? So, sinabi ng Panginoon, mga kapatid, to obey is better than sacrifice. So, yung regret ng ating Panginoon ay yung kung bakit itinalaga niya na si Haring Saul ang kanyang inanoy, mga kapatid. And now, dahil buong gabi, mga kapatid, ay dumaing si Samuel, mga kapatid. Ngayon, pumunta ka sa kay Saul. Ito na ngayon yung verdict. The confrontation. Amen. So, in verse 12 to 21, tumayo ka, Sister Beth.
1 Samuel 12 verse 21. And when Samuel rose early to meet Saul in the morning, it was told Samuel, saying, Saul came to the Carmel, and behold, he set him up a place, and it is gone about, and passed on, and gone down to Gilgal. 13. And Samuel came to Saul, and Saul said unto him, Blessed be thou art of the Lord, and have performed the commandment of the Lord. And Samuel said, What meaneth then this bleating of the sheep is mine ears, and the lowing of the oxen which I hear? 15. 15. And Saul said, They have brought them from the Amalekites, for the people spared the best of sheep and of the oxen, to sacrifice unto the Lord thy God, and the rest we have utterly destroyed. 16. Then Samuel said unto Saul, Stay, and I will tell thee what the Lord had said to me this night. And he said unto him, Say on. 17. And Samuel said, When thou wast little in thine own sight, wast thou not made the head of tribes of Israel? And the Lord anointed thee king over Israel. And the last 18. And the Lord set thee on a journey, and said, Go and utterly destroy the sinners of Amalekites, and fight against them until they be consumed. Verse 21. Hindi ko na makita. 19. Okay, basahin ko na lang. Thank you. Wherefore, then didst thou not obey the voice of the Lord, but didst fly upon the spoil, and didst evil in the sight of the Lord. And Saul said unto Samuel, Yea, I have obeyed the voice of the Lord, and have gone the way which the Lord sent me, and have brought Agag the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites. But the people say, But the people took off the spoils, sheep and oxen, the chief of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice unto the Lord God of Gilgal. Kung babasahin natin mga kapatid, doon sa verse 13 mga kapatid, and Samuel came to Saul and Blessed be thou of the Lord. I have performed the commandment of the Lord. I have performed the commandment of the Lord. Sa verse 13, sinabi and Samuel and Saul said unto him, Blessed be thou of the Lord. I have performed the commandment of the Lord. Amen. Sinabi niya mga kapatid, ginawa ko ang command ng Panginoon na sinabi, destroy all. Hindi ba mga kapatid? Ngunit ano ang sinabi ni Samuel sa verse 14 mga kapatid? Anong kahulugan itong iyak ng tupa sa aking pandinig, sa aking pakinig? At ng ungal ng mga baka na aking naririnig? Anong ibig sabihin? Sinabi mo, I have performed. Pero bakit umiiyak ang mga baka at ang mga tupa? Hindi ba mga kapatid? Bakit? Sinabi sa 19, hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon. Sa verse 19. Bakit? Hindi mo sinunod, mga kapatid. At ito na ngayon si Saul. Meron siyang scapegoat sa verse 21. But the people, sinabi, ngunit ang bayan ay kumuha sa samsam ng mga tupa at baka ng pinakamabuti na bagay, mga kapatid. So, nagkaroon siya ngayon ng scapegoat, isipisi na sa mga tao. Dahil ayaw niya, ginawa niya yon dahil ayaw niya na ang mga tao ang magagalit sa kanya. Sa halip na sundin ang utos ng Panginoon, mas pinanindigan niya yung galit ng tao sa kanya, mga kapatid. At minsan ganyan tayo, minsan kumukuha tayo ng scapegoat. Ay, hindi ko kasalanan yan. Siya ang dahilan. Hindi ba, mga kapatid? Minsan, mga tao, ikaw na yung ginagawang dahilan minsan. Kaya tayo minsan, mga kapatid, nagagalit na rin. Ala, salita na rin tayo ng salita. Wala nang tigil yung bunganga natin. Amen. Ngunit, mga kapatid, eto na yung verdict. Sister Telma. The verdict. 1 Samuel
yung sinabi niya na binasa natin mga kapatid. 1 Samuel 15:22 and 23. And Samuel said, "Have the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, He had also rejected thee from being king." Amen? Masakit nun, mga kapatid. Sinabi niya dito, for rebellion is as the sin of witchcraft. Kaya kung nagre-rebelde ka, mga kapatid, you refuse to yield, mga kapatid, sa utos ng ating Panginoon, is as witchcraft. Ano sa Tagalog yung witchcraft? Panghuhula. At yung stubbornness, ang katigasan ng ulo, mga kapatid, ay gaya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Because you are putting something or someone above God, mga kapatid. Sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, ay Kanya namang itinakwil ka upang huwag ka nang maging hari. Tandaan natin yan, mga kapatid. Minsan nagsasacrifice tayo. Nagsasacrifice kang pumunta dito every Sunday, mga kapatid. But within the deep thoughts part of your heart, meron kang isang hindi sinusunod na utos ng ating Panginoon. Amen. We cannot bribe God, mga kapatid. Hindi natin pwedeng sabihin, I am faithful in giving. Pero meron kang itinatagong hindi maganda. Dahil nababasa mo na yung sinabi ng Panginoon, pero hindi mo pa rin kaya. Hindi pa ngayon, Panginoon. Masakit pa rin. Nasasaktan pa rin ako. Saka na lang. Kaya nga kung minsan, mga kapatid, yung blessing, mga kapatid, see, there is a blessing in obedience. Amen. So, sinabi nga, partial obedience is total disobedience, is also disobedience, mga kapatid. So, yung sinabi niya, yung conditional, mga kapatid, na sinabi ko kanina, may kondisyon, sayang. Hindi ba? Yung condition mo, I will obey if it fits me. Di ba? If it fits me, sige, sasama ako kung kaya ng oras ko. Sige, pupunta ako kung kaya ng budget ko. Amen? Tahimik tayo, mga kapatid. King Saul's disobedience in the Bible teaches us a critical lesson. God values wholehearted obedience over religious sacrifices. Ginagawa natin yung ministry natin minsan. Maaga ako sa church kasi LA ako. Kailangan kong maglinis, mag-ayos ng upuan. Pero ayaw mong mag-lead ng prayer. Amen. May mga bagay tayo, mga kapatid. Remember, Saul's downfall demonstrate the partial compliance, rationalizing sin, mga kapatid. Meron siyang tinatawag na defense mechanism, mga kapatid. Obedience is giving God what He asked for. Sinasabi, nagsasacrifice naman ako, hindi pa ba sapat yun? Amen. Obedience is different from sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Sacrifice is often giving God what we want to give in hopes of compensating for our own shortcuts. True obedience isn't about perfection. It's about the posture of your heart. Remember last time, the awakening of the heart. Amen. A pure heart, kinakanta natin yan, mga kapatid. Pero sometimes the heart is deceitful. It is deceitful, sinabi ni Jeremiah. You have issues in your heart. Yes. Amen. You sacrifice, but your heart doesn't want to obey. Amen.
So yung heart natin mga kapatid, kung may issue ka sa buhay, may issue ka sa ibang tao, ang issue mo ay yung puso mo. Ang problema mo ay yung puso mo, kapatid. Amen. Kaya nga kapag nasasaktan yung puso mo, parang babagsak ang mundo sa'yo. Hindi ka makatulog, hindi ka makakain. Amen. Partial obedience is disobedience. King Saul followed God's command partially, but holding back the best. Out of fear, katulad ng sinabi ko kanina, of the people, mga kapatid. And that's ultimately cost his kingdom. Kaya nga nung pausbong na si David, mga kapatid, kasi bago naupo si David, inanoint na siya. Di ba? Nalaman ni Saul ngayon yun. Nagselos siya, mga kapatid. Hindi pwede ito. Di ba? Hanggang sa yung nagsik siya ng advice sa sorcerer, mga kapatid. Kung basahin niyo ang Old Testament. Kung hindi niyo pa nabasa about Haring Saul, mga kapatid, o King Saul, marami tayong matututunan sa kanyang example, mga kapatid. And that is the danger of fearing people over God. Pleasers of men, not pleasers of God, mga kapatid. Saul's foundational mistake was his desire to appease his army and the people rather than honoring God. We are serving God, mga kapatid. The very reason that we are here today, because we fear Him. We love Him. We honor Him. Remember, Proverbs say, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya, hindi niya sinabi, mga kapatid, na the belief on the Lord is the beginning of wisdom. The trust in the Lord is the beginning of wisdom. No, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Wisdom, knowledge, understanding, the very main point of Proverbs, mga kapatid. Meron kang knowledge, but you are lack of wisdom, mga kapatid. Sa ngayon, ang mga tao, lack of understanding. Hindi mo nauunawaan ang isang bagay, pero nakikisaw-saw ka. Hindi mo alam ang totoong dahilan, pero nangunguna ka pa sa comment. Amen. Sinong talo doon, mga kapatid? We are honoring God, mga kapatid. We have to ask ourselves, sino ba ang priniplis ko? Ang tao o ang Panginoon? Kaya kung minsan, nakikita ko, sabi ko nga sa namin, mga kapatid, kung pwede lang mag-deactivate, para wala ka nang mabasang anxiety. Hindi ba, mga kapatid? Kung pwede lang magtago na lang, mga kapatid. Lalo na sa panahon ngayon, mga kapatid. Pero hindi mo naman pwedeng i-deactivate ang Facebook ko dahil one time nag-debug. Bakit ako blinak ni Ate Connie? Hindi ako nag-block, nag-deactivate lang. Pero ang pagtatago, hindi naman makakatulong sa iyo eh. Ang pagpapabaliwalang, yung tinatawag sinabi ko noon na ano ba yung sinabi ko noon? Basta yun na yun, ma'am. Yung parang walang pakialam ba? Nonchalant. Yung nonchalant, yung walang pakialam, mga kapatid. Nag-deactivate ka nga, iniisip mo naman, ano na kayang balita? Ilan na kayang views yung last post ko? Hindi ba, mga kapatid? Sumisilip-silip ka naman. Hindi ba? Kung ano na yung comment ng mga tao sa'yo, hindi ba? Nag-post ka ng picture mo, may kasamang scripture. Walang nag-like. Nagkaroon ka na tuloy ng depression. Amen. Sinabi nga, the danger. Sometimes, we are waiting for the praise of others, mga kapatid. Remember, sinabi ko noon, pag may nagsabi sa'yo, good luck, God bless. Tayong mga Kristiyano, hindi naman by luck na nandito ka ngayon eh. You are blessed because na nandito ka ngayon, mga kapatid. And it is not accident na nandito ka ngayon. It is by the grace of God. Hindi aksidente na napunta ka dito ngayon, mga kapatid. Ngunit ito ay plano ng
ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Amen. Sino yung mga unang-una na pumunta dito noon? Patingin-tingin lang, pa-observe. Ay, I don't belong. Pero naramdaman mo ang touch ng Panginoon sa buhay mo. Yung iba naman, pagpasok pa lang, umiiyak na. Kasi naramdaman na yung presence ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Marami sa atin yan, mga kapatid. But soul, mga kapatid, dahil sa kanyang disobedience, mga kapatid, nawala ang kanyang pagkahari, mga kapatid. Hindi natin pwedeng sabihin, conditional obedience. I will obey if it fits me. Yes, yes, leader, pupunta ako. Pero wala akong makain. Sabi nila, huwag kang mag-alala, nagluto ako. Amen. Maganda na nagpakita ka. Hindi ba? Praise the Lord, nagpakita ka. Amen. Ganyan tayo, mga kapatid. Action over gestures. The religious sacrifices and big gestures cannot replace a genuine yielded heart. Yielded heart, mga kapatid. God delights more in a willing, humble spirit than in the fat of rams, mga kapatid. Pag sinabing fat of rams, mga kapatid, is a metaphor representing expensive outward religious rituals and sacrifices. Hindi kailangan ng Panginoon yung mga expensive o mas malaki yung offering ko na ibigay. Kaysa kay sister. No, mga kapatid. Amen. Kaya nga sabi ko sa mga usher, na nagbibilang, kahit na coins lang, sige, balitan na natin ng notes. Pero sabi ko, kung magbibigay ka sa Panginoon, nag-market ka, may $10 na mo, ibukod mo na para sa Sunday na offering. Para kapag nagbigay ka sa offering, hindi na po, hindi ba, mga kapatid? But God knows the heart. God knows your desire, mga kapatid. Yung willing, mga kapatid. Anong araw ba yung walang maglilid ng prayer? Sabi ni Sister Ethel. Ate Con, walang nag-fill up sa prayer. Mag-open ba ako? Huwag na kung walang nag-fill up. Pero nag-message ako. Nag-message ako sa mga yung pala tulog na yung iba na minessage ko. Yung iba hindi na nakita. Yung iba busy pa. So, inaabangan ko, mga kapatid, wala talagang mag-fill up. So, nag-iisip na ako, ang sakit sa dibdib, mga kapatid, magpo 4 years na tayo sa Zoom prayer, mga kapatid, magpa 5 years na nga yata. Ngayon lang mangyayari na walang maglilid ng prayer. But there's a willing heart, mga kapatid. Last minute, sabi ni Sister Ethel, nakita ko na, nag-fill up si Sister Gina. Sabi ni Sister Ethel, ate ko, nag-fill up si Sister Gina, mag-open. Sige, mag-open ka, kahit late na. The Lord. Hallelujah. Amen. Hindi hinayaan ng Panginoon, mga kapatid, na kahit isang gabi man lang ay mag-lockdown tayo sa Zoom prayer. Dahil may mga nag-aabang, mga kapatid. Amen. They may mga willing heart Yes. to fill in the gap. Yeah. Are you willing? Amen. Kung hindi kaya ng oras, naunawaan namin yan dahil magpo-provide ang Panginoon, maghihipo ang Panginoon kung sino who is willing, who is available to fill in the gap, mga kapatid. At pagbukas pa lang ni Sister Ethel, nung nag-enter na ako, mga kapatid, may 7 nang nandun. Yun pala mga naghihintay, mga kapatid. The Lord. Amen. Kaya, mga kapatid, kahit hindi ikaw ang kung abilog, hinihipo ka ng Panginoon, ako na lang. Amen. Hinihipo ka ng Panginoon, ako na lang. Gawin mo, kapatid. Amen. Dahil nung time na yon, oras ko, parang ako din mismo, mangiyak-iyak na hindi naman ako pwede, mga kapatid, dahil maingay yung mga alaga ko. Lord, ni isang beses hindi kami naglaktaw. Ngayon lang gabi ba? And the last minute, mga kapatid, nagpatuloy pa rin. And I thank all those who give themselves available for the work of the Lord, mga kapatid. Control, sacrifice. Why? We prepare sometimes sacrifice over obedience. Because we have that control. Meron tayong menu, mga kapatid. Sacrifice allows us to dictate terms. We choose when, where, and how much we give, often keeping our own self-will intact. Okay lang yun, nag-sacrifice naman ako. Layo nga ng pinanggalingan ko, nakarating pa rin ako. That is sacrifice. But
But how about the obedience of the word of the Lord, mga kapatid? Through repentance, when confronted with his sin, Saul, immediate reaction was to shift blame. Sinishift niya yung blame sa iba, mga kapatid. Make excuses. We all have excuses sometimes, mga kapatid. Noong linggo ng umaga, na naginip ako, pagkagising ko, late na nga ako natulog, alas 3 na naginip ka pa, na nag-preach ka. Sabi na Ate Seni, wag lang sa kangkungan. Grabe na. Kung magpipris ako sa kangkungan at may mga farmer na nagtatanim, okay lang. Hindi ba, mga kapatid? Kung kayo'y nasa kangkungan, magpipris talaga ako, mga kapatid. And then sabi ko, bakit? Sabi, inutusan daw ako ni Pastor na magpipreach ako. Last minute, ngayon ba ikaw mag-preacher? Sabi nung sa hindi, si Pastor. Kaya lang, ewan ko ba't yun ang panaginip ko. Yung pala nung hapon. Sabi daw ni Ate Glo, sabi nila, let Sister Cory handle it. Hindi po ako ang naka-assign dapat ngayon, mga kapatid. But I am available. Oh, praise the Lord. I am available. So, instead of making excuses and minimize his mistakes, mga kapatid, he shift blame. So, kung ikaw ay may ministry, leader ka, last minute sinabihan ka mag-song lead, mga kapatid, sabihin mo yung dapat na anong dapat mong i-song lead. Sige, ako na lang ang tatayo. Alam mo naman yung kanta, hindi ba? As long as you are ready. Hindi ako. Kaya wala ka naman, natagal mo lang sinabi. Amen. Kaya mo rin lang naman, mga kapatid. Nag-sign up ka nga ng ministry, pero nung last minute na sinabihan ka, yung mukha mo hindi na maipinta. Siya na lang, nagturo ka na. Amen. Tinuro mo na si ganito, yung tinuro mo, mas lalo kaya excuse, mga kapatid. Hanggang sa napunta na sa Asher. Praise God. Kung ang ministry mo ay kailangan na lagi kang handa, don't make excuses. Amen. Don't say, I'm not ready. Pero sinabi, mga kapatid, be ready. Be always ready, mga kapatid. Kaya kahit last minute, mga kapatid, nasabihan ka na ikaw ang mag-lead ng devotion dahil late yung mag-lead ng devotion, gawin mo. Kahit magpakanta ka lang, manalangin na tayo. Ang devotion, di naman kailangan na lagi kang handa sa exhortation. As long na you will lead the people, mga kapatid. Amen. Kaya kung ikaw ang mag-lead ng devotion at alam mong late ka na, magpasaklolo ka na. Amen? Amen? Amen! Praise God. True repentance involves taking full ownership of our wrongs and turning away from them. Saul's refusal to genuinely repent ultimately caused him to lose the throne to David, mga kapatid. Amen. Huwag mong isisi yung panghihina mo sa leader mo. Huwag mong isisi ang panghihina mo sa ibang tao, mga kapatid. Isisi mo sa sarili mo dahil ikaw ang nagkulang. You didn't put God first. Amen. Sabi nga, mga kapatid, when you panic, what you should do? Pray. When you worry, worship. I worship. Praise God. It is easy to justify cutting corners by promising God a great offering later. Then, yung showmanship natin, mga kapatid. Like serving, attending church, or giving are often visible to others and can feed our pride. Whereas quiet obedience is entirely between you and God, mga kapatid. Kaya ako minsan, kapag charity walk, sabi ni Sister Julia, yung pinakamalaking sponsorship, may regalo. Di ba? Noon may ganyan, ewan ko na lang ngayon, mga kapatid. Kung malaki yung nakuha mong
sponsorship, mayroong regalo. Di ba? Sino yung may mga regalo noon, mga kapatid, na malaki yung... si Sister Beth, malaki yung mga na-sponsor niya dahil kinukuha yung amo ng kanyang form. Sister Andrea, kinukuha din ng amo yung form, mga kapatid. Eh ako, walang kumuha. Kaya inisponsoran ko na lang yung sarili ko. Amen. Praise God, hindi ako bumili ng McDonald's this week, mga kapatid, dahil binigay ko sa akin charity walk. Amen. Dahil na itutulong natin yan, mga kapatid. It's not because of the big amount that you can give, but your obedience to it, mga kapatid. E paano, sister, kung wala naman nag-sponsor sa akin? Di bali na, magbigay ka na lang ng 20. Pwede na yun. $10 pwede rin kaysa yung blanco. Hindi ba, mga kapatid? Amen. Kasi baka darating, saan mo nilagay yung $30? Pinambili ko ng siomay, Panginoon. Hindi na pwede yun, mga kapatid. Ang binibigay natin sa Panginoon, mga kapatid, para makatulong tayo sa gawain ng Panginoon. Amen. So this is the spiritual consequences, mga kapatid, if we prefer sacrifice than obedience. This obedience doesn't occur in a vacuum. So, persistent rebellion caused the Spirit of the Lord to depart from him, opening the door to jealousy, katulad lang sinabi ko. Dahil kumakanta na yung mga tao, nung nagtagumpay si David. Si David nakapatay ng 20,000 yata. Si Saul ay kinumpel na, hindi ba? Nagselos siya ngayon. Ako ang hari. Pero si David, mga kapatid, although siya alam niya na siya na yung susunod na hari, umiiwas pa rin siya kay Saul. Nandun na yung pagkakataon na pwede niya nang patayin si Saul. Pero ang sabi ng Panginoon, that's not God's anointed. Anointed din si Saul, mga kapatid. Na kahit wala na yung Espiritu ng Panginoon sa kanya, mga kapatid, pero siya pa rin yung hinirang na hari. Si David na susunod na hari, hindi niya in-overlap si Saul, mga kapatid. Hinintay niya yung kanyang panahon. Amen. May mga pwedeng maging leader dito. Antayin mo yung panahon ninyo. Yes. By the way, last Sunday, sumama ako sa mga nag-outreach. Nag-survey kami. Dahil ako yung namumuna, mga kapatid. Pumunta kami sa UC Square ba yun? Umikot kami dun sa palengke, mga kapatid. Hanggang sa, kami. Nakarating kami dito sa upuan, dito sa may drainage, mga kapatid. Nung nakita kami ng mga Pilipina, tawag nila sa akin, Ma'am. Hindi pala pwede yung suot ko ng linggo na mag-outreach. Dahil mapagkakamahakala nila, sa church kami tawag, Madam, yung mga tawag sa amin. Hindi, helper din kami katulad. Ay, akala ko sa church kayo, sa church kami, pero katulad nyo rin kami. Mga helper din kami. Pero dahil sa mga ayos namin, mga kapatid, napagkamalang, Ma'am, ako, mga kapatid. Kaya sa susunod na outreach kami, mga kapatid, medyo hindi na ako magsusuot ng blue at red. Ganda pa ng combination, Talagang umikot kami, sabi ni Sister Elvia at saka ni Sister nung Pilipina kayo, pwede bigyan. Ni-reject, ni-reject. Diba? Minsan ang sakit sa dibdib mo, libre na yung binigay mo, hindi naman kami Jehovah Witnesses na magbibigay ng offerings, ibibigay na tracts, hindi ba, mga kapatid? Pero sabi ko, huwag kayong masaktan. Dahil pinanalangin natin na ihanda ng Panginoon ang puso na makikinig ng kanyang mga salita at tatanggap sa kanyang mga tracts, mga kapatid. At nung sa umikot kami, mga kapatid, may sasalubong kami 2 Pilipina, inabutan ni Sister Eva, ang sabi ng isa, uy, tawag na ito ng Panginoon. Ang sabi ng kasama niya, halika na, late na tayo, magluluto pa tayo. Pero pinigilan, mga kapatid. Sabi niya, pero yung sinabi niya, uy, tawag na ito ng Panginoon. Mga kababayan natin na yung mga kapatid. Nandun yung eagerness niya na makipagkwentuhan pa. Pero wala siyang Facebook. Pinakita pa niya talaga na wala siyang Facebook. Amen. Kaya nga kung minsan, mga kapatid, bago tayo humayo, ipanalangin natin na ihanda ng Panginoon yung mga tao, mga kapatid. King Saul, disobedience, mga kapatid. And remember, mga kapatid, na kung minsan sa buhay mo, dumarating sa puso, mga kapatid, na manghihina ka na rin. Bakit hindi ka naman? You are not perfect.
we are just forgiven. Yes. Amen. We as Christians, mga kapatid, sinabi nga ng isang mga ngaral, mga kapatid, ang simbahan ay parang hospital. Ito ang pinupuntahan ng mga taong broken. Ito ang pinupuntahan ng mga taong may sakit dahil mayroon silang pananampalataya. Ang sabi pa nga ng isang pastor noon, nag-outreach, mga kapatid, ang sabi ng namit niya, Pastor, please pray for me. May they believe in prayer. People out there believe in prayer, mga kapatid. Ginagawa natin nung kapag tayo ay humahayo, pinapanalangin natin, mayroon ka bang prayer request? And on the spot, ipinapanalangin natin yung mga tao sa labas, mga kapatid. Kung minsan, sila pa yung nagsasabi, please pray for me. Imagine yung mga unbeliever, they believe in prayer. Eh, ikaw, wala kang prayer request. Amen. Okay lang, di ako magpi-prayer request. Marunong naman akong manalangin eh. Kung may any victory report, walang tumatayo. Ang victory report, when God answered your prayer. Pero kung wala kang prayer request, paano ka mag-victory report? Sinasagot yung prayer. Amen. Sino may mga prayer request ngayon, mga kapatid? Taas nyo nga yung mga kamay nyo. O, di ba? Ang dami? Amen. Ang dami may mga prayer request, mga kapatid. Remember, identify, mga kapatid, your blinds. Where are you currently trying to compensate for a clear command of God? And more painful surrender than simply offering a physical or financial gift. Sabi ng Panginoon sa New Testament, mga kapatid, if you love me, keep my commandments. That is the love behind obedience. Jesus directly linked obedience to our love for Him, establishing it as the foundation of Christian discipleship. Ano yung sinabi niya? Ano yung command ng Panginoon, mga kapatid? Go! Ye, therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. That is the Great Commission, mga kapatid. At sinabi ni Paul kay Timothy, do the works of an evangelist. As a Christian, mga kapatid, it is also our responsibility. It is our mission. Kung ikaw ay baptized in Jesus' name, it is our mission to share the gospel of God, mga kapatid. Amen. To share your testimony, what God has done in your life, mga kapatid. Ang testimony mo, ang personal testimony mo, ikaw lang ang meron yan. Hindi pwedeng kopyahin ng iba. Hindi pwedeng sabihin na yung testimony niya parang yung sa akin na. Yun na rin yung sasabihin ko. Hindi. Your personal experience with your relationship with God, mga kapatid, by obeying His command, by keeping His commandments, mga kapatid, out of your love for Him, ay iba sa relationship na mayroon ang katabi mo ngayon. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin, pakopya nga yung testimony mo. Sabi ba nga, you cannot copy-paste. Amen? Dahil may true tayo sarili-sariling testimony, mga kapatid. Pinag-pray natin, mga kapatid. Amen. For 100 souls. Yes. Ang sinabi ng Biblia, do the work of an evangelist. Ano nga ba ang evangelist? The one who share the gospel. Sister, ano yung gospel? Paano ka magiging evangelist kung paano yung gospel hindi mo alam? Sino yung mga outreach department dito? Pagtaas ang kamay. Glory. Tatlo na lang. Tatlo na lang. Sino yung mga leaders dito? Ay, mahiya. Itaas ang kamay, sabi ko, na ganyan.
Wala nakakaamoy sa kilikili ninyo. Itaas nyo yung kamay nyo, mga kapatid. Dahil sa pagtaas mo ng kamay mo, mga kapatid, ikaw ay hinirang ng Panginoon. Dahil ikaw ay inanoint ng Panginoon as a leader. And as a leader, sinabi niya, do the work of an evangelist, mga kapatid. Amen. Amen. So, sinabi ng Panginoon, if you love me, the question now, do you love the Lord? Amen. Obedience is better than sacrifice, mga kapatid. At sinabi din sa James 1:22, mga kapatid, but do not, okay? But be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. To emphasize the true faith requires active application of God's word, not just passive hearing. Graduate na ako ng Bible school. Amen. Graduate na ako ng discipleship, Father's House 1 and Father's House 2. Graduate ka na, naka-receive ka na ng diploma, pero nakalimutan mo na yung Word of God. Amen. Kaya nung tinanong ka, what is the gospel? Amen. Hindi mo na kailangang i-memorize ang buong Biblia. Kung alam mo na yung mga kailangan ng tao about the gospel at kung sino ang magliligtas sa kanila, pwede ka nang humayo. Amen. Amen. Pwede mo nang i-share ang Word of God. Sister, hindi pa ako tapos sa God's Word. Mag-seminar ka. Amen. Sister, hindi pa ako tapos sa Acorn. Pero may testimony ka. Amen. Amen. Dahil pag naghayo ka, hindi naman agad-agad na babasahan mo ng Biblia. Sister, kaibiganin mo, pakinggan mo yung kwento nila. Amen. Amen. Ilang taon ka na dito? Anong day off mo? Hindi ba, mga kapatid? And then invite them. Yes. May mga tao minsan naghihintay ng kasunod, pero tayo minsan nagmamadali. Amen. Gusto pa nila makipagkwentuhan, pero wala ka ng oras. Hindi ba? Kaya yung evangelism, mga kapatid, it takes time. Amen. You need to have the time, mga kapatid. Dahil kung may time limit ka, rather are those who hear the word of God and obey it. Jesus highlights the deep joy and blessing that come from heeding His teachings. This verse means that true spiritual blessings comes from actively obeying and living out God's teachings rather than simply having a special physical or emotional connection to the holy things. Sa araw-araw, mga kapatid, na buhay natin bilang isang Kristiyano, naranasan nyo ba yung ayaw mong makinig ng Word of God, mga kapatid? Ako, nakikinig ako ng preaching sa YouTube. Nakaka-bless minsan, mga kapatid, yung mga kabataan ngayon. May napakinggan ako yung preaching ni Pastor Banyas about yung mga ancestors natin na mga nauna na, mga kapatid. Sabi ko, nung panahon na yun, mga kapatid, I was baptized in Jesus' name, May 21, 1989. So, ilang years na yun ngayon? 37 years, mga kapatid. Nung nakita ko yung memories, mga kapatid, ay, ganyan pala ako noon. Amen. And then at the end, I thank God na hanggang ngayon, mga kapatid, nandito pa rin ako. Amen. Dahil may mga nauna sa akin. May mga nagturo sa akin noon, mga kapatid. Wala na sila. Yung iba namatay na. Kaya pag nakikita ko si Sister Besta Manggon, mga kapatid, sa Facebook, naalala ko nung panahon na may sakit ako, na nung nilay hands niya ako, mga kapatid. Dito. Sa puso. That every time na nakikita ko siya, malapit na siyang mag 100 years old, mga kapatid. Sabi ko, isa ako sa mga nilay hands niya. Amen. Hallelujah. Kaya kahit gusto ko sana munang magpahinga, mga kapatid.
Dahil mahina na rin yung isip ko minsan. But I'm praying, Lord, anoint my mind, anoint my heart, anoint my lips, mga kapatid. Amen. Dahil nakakahiya minsan yung mga ancestors natin na silang nanalangin sa'yo. Amen. Kaya nga kung minsan may nagsasabi, hindi ko makakalimutan yung sinabi mo. Na kapag nag-share ka ng Word of God o nag-testimony ka, kailangan yung nangyari na sa'yo. Dahil kapag hindi pa nangyari sa'yo, ipapasubok ng Panginoon sa'yo. Amen. Kaya kung ikaw ay nag-testify, kapatid, yung napagtagumpayan mo, hindi yung alam mo mapagtatagumpayan mo pa. Kaya kapag nakaranas ka ngayon, mga kapatid, sinabi ko yung ganun, ipaparanas pa na ng Panginoon sa'yo. Amen. At hindi ko makakalimutan ang sinabi mo. Minsan kapag may nagme-message sa'yo, Ate Connie, thank you. Amen. Sister Rose, thank you. Ikaw ang nagdala sa akin dito. Sister Perlita, thank you. Ikaw ang nagdala sa akin dito. Sister Josephine, salamat. Dinala mo ako dito. Amen. Mga taong nagpapasalamat dahil ikaw ang nagdala dito, mga kapatid. Why? Because you keep the word of God in your heart. And in 1 John 5:3, for this is the love of God, to keep His commandments. That we keep His commandments. And His commandments is not grievous. Hindi burden sa atin, mga kapatid, ang commandment ng ating Panginoon. This reassures us that believers, God's requirements are meant for their good, not to weigh them down, not to burden you, mga kapatid. Ang hirap naman yan. Live a holy life. Hindi ko kaya ang holiness. Hindi ba, mga kapatid? Follow peace with all men and holiness. Sinabi doon, mga kapatid, for without it, no man shall see the Lord. Without holiness, you cannot see God. Because God said, for I am holy. Be holy, for I am holy. Amen. Mahirap ba yun, mga kapatid? True love of God is demonstrated through obedience. And that obedience is a joy rather than a burden. Bakit nagsusuot ka para sa kausuotan ng babae? Dahil babae ka. Amen? Hindi mahirap yun, mga kapatid. It is motivated. We are motivated by love, mga kapatid. Obedience is only a burden when it's done out of legalistic obligation or fear of punishment. You obey because of fear of punishment. Isusunod na ako ba? Pagalitan ako ni Sister Connie. Huwag kayong matakot sa akin. Amen. Matakot tayo sa ating Panginoon. Remember, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, mga kapatid. Sometimes we obey because we want the blessing. Pero wag mo munang hintayin yung blessing. Ay, kailangan gawin ko to kasi may blessing. Wag mo munang isipin yung blessing. At isipin mo muna yung pagsunod mo sa ating Panginoon, mga kapatid. Obedience is not a rule who is better. It is a language of love between child. Katulad doon sa sinabi sa 14:15, if you love me, keep my commandments, sabi ng Panginoon. Mahal mo ba ang Panginoon? Amen. Now, tingnan natin yung acronym ng obedience, mga kapatid. Observing God's word. Believing His promises. Expecting His guidance. When you obey, mga kapatid, you are assured na He will guide you. Amen? Dying to self. Denying personal desires. Meron tayong kanta, it's my desire to live for Jesus. Ano ba yung kanta na yun, mga kapatid? And, ano yung I? Expressing love as the primary motive. Pero minsan tayo, mga kapatid, let's just give example to our family. Sino sa pamilya mo yung pinakamamahal mo? Yung sumusuporta sa'yo, minsan, di ba? I love this sister, I love this brother, dahil siya lang yung nakikinig sa akin. Hindi ba? Siya lang yung tumutulong sa akin. Di ba, mga kapatid? Mas mahal mo yung isa, kino-compare mo yung isa, dahil yung isa nakikinig,
nakikinig at nagsusupport sa iyo. Pero yung isa, hindi ka pinapansin. Kaya minsan yung love natin, mga kapatid, pero ang sinabi niya, expressing love as the primary motive. Bilang isang Kristiyano, mga kapatid, hindi tayo pwedeng maging bias sa family member natin. Kailangan mahalin natin sila. Kahit hindi, mas dapat nga, mga kapatid, mas mahal natin yung mga pasaway. Yes. Dahil mas kailangan nila yung attention na, kailangan nila yung ating prayers, mga kapatid. Don't just pray for someone sa pamilya mo, mga kapatid, o sa kamag-anak mo na siyang sumusuporta sa iyo. Amen. Minsan nakikita ko, mga kapatid, sabi ko, Lord, wag muna yung mga ate ko, kuya ko, mga kapatid. Wag muna, Panginoon. Amen. Nawa, nakikinig naman sila, mga kapatid. Pinapaniwalaan ka naman nila. Pero mas pinipili nila yung nakasanayan nila. Pero wag kang ma-discourage. Yes. Eh, sabi nga ni Pastor, ilang taon niyang pinag-pray yung nanay at saka tatay niya, di ba, mga kapatid? 37 years yata yun na, mga kapatid, yung nanay ko, tinaningan na ng doktor ng 6 months, mga kapatid, nag-pray ako. Iniyakan na nila, mga kapatid, dahil ako makauwi dahil wala pa akong visa. Hindi, hihintayin ko si Connie. Nagka-visa ako. Nay, magpabaptize ka na. Kasi baka mamaya, hindi, hintayin kita. Sabi nila, iniyakan na namin ang iniyakan. Mayroon ng damit, mayroon ng lungon. Stage 4 cancer yung nanay ko, mga kapatid. Umuwi ako, mga kapatid. Kinabukasan, nagpabaptize siya. After 3 days, namatay siya, mga kapatid. Dahil nandun yung will niya. Nahintayin ka. O baka may naghihintay sa inyo, mga kapatid. Palubusan yun. Pero kahit gusto mo na, kaya nga pag nananalangin tayo, Lord, have mercy on them. Pero kapag Lord, bahala ka na. Panginoon, wag mo nang pahirapan. Di ba? Minsan ganun ang panalangin natin. Pero kapag hindi pa, mga kapatid, Lord, antayin mo muna na mabaptize sila. Amen. Kung nangyari sa nanay ko, mangyayari din sa pamilya niyo, kapatid. Huwag ka lang manghinayang sa oras mo na banggitin sila sa iyong pangalan. Minsan nananalangin ako, nung kuya ko, nakita ko yung ate at kuya ko, pareho silang nagwawalis mula sa, pati sa bukid, binawalisan. Sabi ko, pag-uwi ko, magiging ganyan din mo. Wawalis ka. Alas 5 pa lang, mga kapatid, naririnig mo na yung walis. Yung barangay road, pinawalis ang dati. Sabi mo, pag-uwi ko, ganyan din ako. Love. Amen. Don't just love those people who will, yung alam mo na susuport. Wag lang, mga kapatid, mahalin natin sila. Amen. Kahit hindi mo pa sila kapananampalataya. Amen. Sabi nga, minsan may binibigay ang Panginoon sa iyo na mamit mo, di ba? Accidentally na-meet mo. Bakit may mga ipinapadaan ng Panginoon sa buhay mo? Dahil yun ang assignment mo. Amen. Assignment mo silang ipanalangin. Assignment mo na ipahagi ang salita ng Panginoon sa kanila. Yung bisita ni Sister Rose, first time mo ba ngayon, sis? Saturday? Amen. Kung bakit na nakilala mo si Sister Rose, assignment ka ba? Amen. Sister Mamalin, bakit nadala mo si Sister Nancy? Bakit dahil siya yung naging assignment mo? Tanungin mo ngayon sa sarili mo, sinong assignment ko? Amen. Express. Pag-iipunan kita. Minsan ganyan tayo, di ba? Temptation. Naipon mo na. Uy, tamang-tama na. Meron na ako 150. May nag-message sa'yo. Manang, pautang. Sino uunahin mo ngayon? Amen. Tapos kung nag-send sa Pilipinas, mga kapatid, pagdating ko sa palengke, ayaw mag-payment yung Alipay ko. Sabi nung nagtitinda, wala ka ng pera. Mayroon 270. Meron pa akong 270. And then, ang ginawa ko, naghintay ako, mga kapatid. Kailangan ko magpadala sa Pilipinas. Limit.
exceed. Paano yan? Nag-limit exceed na. Ang ginawa ko, tinurn off ko yung cellphone ko, saka ko inopen ulit. And then bumalik sa dati. Ano ibig sabihin nun? Kapag hindi ka nagpa-function, mag-turn off ka muna. Mag-restart ka. Baka loaded ka, mga kapatid. Kaya mag-restart ka. Kung parang pagpili mo, hindi ka na nagpa-function sa paglilingkod mo sa Panginoon, mag-restart ka. Amen. Mag-activate ka ulit, mga kapatid. Mag-update ka sa Panginoon, kapatid. Lord, ano nangyayari sa akin? Baka hindi ka nag-pray muna. Hindi ba? Tulad ng sinabi ni Sister Ibinad kaninang umaga, nagmamadali kang bumangon. Di ka nakapagsuklay, di ka nakapaghilamos. Sabi niya, maghilamos ka muna. Di ba mga kapatid? Minsan ganyan tayo. Napapasarap tayo ng tulog, mga kapatid. Nag-alarm na. Sabi mo, mayroon pang snooze na 10 minutes. Pero sinabi ni Google, pag nag-alarm na at nag-snooze na tulog ka ulit, for the days, is evil, mga kapatid. Huwag mong hayaan na ang nangyayari sa Pilipinas maka-apekto sa pananampalataya. Right. May tumawag na sa akin. Dito sa church, sinabihan ko yung mga kapatiran dito. Huwag dalhin ang politika sa church. Huwag pagtalunan ng politika sa church. Amen. Sabi ko naman, mas mabuti, huwag ka nalang manood. Tama. Amen. Amen. Bakit kailangan mo manood kung alam mong nakakabahala sa pananampalataya? Amen. Manalangin ka na lang. Sabi, mga pastor nga doon sa Pilipinas, sila pa nga yung nagsasabi sila pa mag-post ka lang ng kaunti. That God will give them wisdom and understanding. Yes. Panalangin mo yung sarili mo, nabigyan ka ng Panginoon ng wisdom kung paano magiging reaction mo. Tama. Dahil kung reaction mo, di mawala ka ngayon dito. Amen. Bakit? Nandun pa rin sa iyong takbo yung nangyari sa Pilipinas. Pero sinabi niya, nurturing the spirit. Ingatan mo rin yung espiritu mo. Amen. Mga kapatid. And enduring faith. Enduring faith. Mga kapatid. Sinabi ko you are sustained by faith. What happened sa'yo kung pati ikaw ay makisawsaw sa lahat ng problema ng ibang tao, mga kapatid? It will not help you. Yes. Amen. Sinabi ng Panginoon, makinig, mga kapatid. Be vigilant. Amen. So, obedience is better than sacrifice. Ano yung ino-omit mo at nagiging sacrifice mo para lang yung, I'm sure na bawat isa sa atin may pangungusap ang Panginoon. Amen. Amen. Sinasabi niya siguro sa puso, Lord, I will obey if it fits my time. Diba mga kapatid? And you are making excuses. I will obey, Panginoon, if it fits me. Pupunta ako kung payagan ako ng amo ko. Pupunta ako kung may pera ako. Pupunta ako kung susunod ako kung mga kapatid. Pero may pagkakataon, ikaw lang ang ayaw. Obedience is better than sacrifice. Remember Paul, mga kapatid. Remember Saul, mga kapatid. Remember also Naaman, yung hari, mga kapatid. Pumunta sila, mga kapatid, sa propeta, mga kapatid. Sabi niya, lumubog ka. Kasi mayroon siyang mataas na tao ako, ano yung Jordan River? Parang Pasig River daw yun noon, mga kapatid. Ano yung Pasig River noon? Madumi. Lulubog ka doon ng 7 times, mga kapatid. Nung una, hindi siya sumunod. Pero dahil yun na lang yung dapat niyang gawin para gumaling siya, delayed obedience. Dinilay niya. Nung una, ayaw niya. Oh, sino sa inyo nung una, ayaw niya? Ayaw. Pero, delayed obedience. Subukan. Yung blessing mo na, delayed din. Amen. Si Jonah, mga kapatid, nag-obey siya, pero sa puso niya, outward nag-obey siya, sa puso niya, nandun yung panggigigil niya. Yes.
Si Mary Lou sumusunod, pero yung loob mo, alam mo, yung, kung sa internet pa, yung mga gumaganon-ganon, di ba? Yung puso mo gumaganon-ganon kasi nalito pa. Hindi mo na alam yung ano yung reaction mo. Hindi ba? Yung tinatawag na sa conditional, mga kapatid. Sumunod ka nga, pero yung loob mo, Bibigas. nag-aaburuto. Hindi ba, mga kapatid? Bigas. The love behind obedience, katulad ng sinabi ko kanina. If you love me, keep my commandments. Remember, sabi ng Panginoon, completely, mga kapatid. But, tayo, meron pa rin tayong espiritu ni partial. Pati partial payment. Let us all stand right now. The Lord is talking to us about obedience. Not just you, but me, mga kapatid. Dahil sabihin ko sa inyo, mga kapatid, meron din pagkakataon na kung minsan, yung puso mo, merong delay na response, mga kapatid. Kantahin natin yung kinanta kaninang umaga. With all I am. Sa panahon ito, mga kapatid, sa nangyayari sa atin, huwag mo nang tingnan yung katabi mo ngayon. Tingnan mo sa lisikin mo ng puso. How's your service to God? Kamusta na ang calling sa ating Panginoon, kapatid? Ikaw ba ay mayroong conditional obedience? Ikaw ba ay may delayed obedience, mga kapatid? Or maybe, amen. Sabihin mo, saka na ako mag-obey. Huwag muna ngayon, Panginoon. Sinabi ng Panginoon, repent and be baptized every one of you. Pero sabi mo, saka na hindi pa ako mag-repent. Or maybe tinatawag ka ng Panginoon, mga kapatid, sa isang bagay, sa ministry. Siguro sinasabi mo, hindi pa ako handa. Ngunit may abilidad ka. Are you willing to commit your life to the Lord? Obedience is better than sacrifice. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Tinawag ka ng Panginoon, kapatid, sa araw na ito. Upang ipaalala sa atin ang pagtawag niya sa atin. Hinirang ka ng ating Panginoon. Pinili ka ng ating Panginoon. Into your hands I commit again with all I am for you. Huwag mong hayaan, kapatid, na mangyari sa iyo ang nangyari kay Saul.
command ng Panginoon sa buhay natin. I invite you, if you have a calling, if you have a burden today, if you have a willing heart to come and give your life to the Lord, give yourself to the Lord. Yes, Lord, yes, Lord.